ating programa dito pa rin sa Fun and Love with Ron. At ngayong umaga, panibagong kwento at inspirasyon na naman ang inyong mapapanood dahil today, sigurado ang kanyang talento at galing niya sa pagiging host ay siguradong inyong magugustuhan. Kaya panoorin natin ito. Handa nang makipagkulitan sa atin ng energetic at amakabogerong radio host na si Roden Amisola. Please welcome ang amakabugetang radio host ng 87.9 FM Radio Binyan City of Life, Mr. Roden Amisola. Hello, magandang gabi, umaga sa mga nanonood and sa'yo din. Ay, kamusta ka naman? Hello, sir. Okay naman. Nice meeting you at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong My programa. pleasure. Ayan. Maraming salamat. At syempre, bago tayo mag-start, have a seat and welcome Thank you sa so aming munting much. set. Ayan. Yes, thank you. Ayan, pero syempre ba, ay nakabati ka na sa ating mga viewers, di ba, Sir Roden? Pero, Yes. ayan, so, kamusta ba si Sir Roden? Kwentuhan mo naman ng ating mga viewers. Okay lang naman ako actually, but napakaraming ganap. Talagang sunod-sunod yung mga ganap ko this past few days. Actually, kakagaling ko din sa ball kahapon. Nag-host din ako. So, medyo pagod. And talagang, pero kahit pagod, talagang inano ko na makapunta dito ngayong araw na ito. Talaga. At sobrang nagpapasalamat kami at napunlakan Yes. mo talaga kami dito, Oo di ba? naman. Ayan, so pag-usapan naman natin si Rodeno, paano ka ba nagsimula sa pagiging isang event host? Okay. So, nag-start ako actually sa pagiging event host nung way back, I think 2021. That was 2021. And talagang nag-start ako in a way na sa mga celebration lang ng family hanggang sa naging gusto ko yung fashion na yun, yung pagsasalita sa maraming tao and yung pakikipagsalamuha sa napakaraming tao. And hindi ko rin nila-expect actually na kaya kong humarap sa napakaraming tao. But I think that was started nung ako ay naging social media influencer and vlogger nung pandemic time kasi nasa bahay lang tayo. Oh, so mas na-develop pa yung Yes. skills mo sa pagsasalita. Yes, kasi syempre, nung pandemic time, ang kaharap ko lang is camera. Tapos parang feeling ko may mga nanonood. So, kinakausap ko sila. Tama. Hanggang sa dumating sa point na, dumating na sa point na gusto ko na rin yung tao talaga na nakaharap ko na gano'n. Oo, yung So, parang face-to-face. Yes. Okay, pero sino naman yung nagtulak sa'yo para pasukin ng isang pagiging event host? parang wala. Parang bigla na lang Nagustuhan talaga. mo lang. Oo, kasi Yes. pandemic yun eh, no? Oo, pandemic time. Lumabas yung mga inner skills natin Yes, na parang totoo. pwede pala. Yes, yung introvert na bigla naging extrovert. Extrovert, Diba? May ayan. mga ganun. So, nako-convert din talaga siya. Oo, yes. Hindi lang pala religion yung nako-convert. Oo, kailangan talaga nagbabago. Hindi lang tayo dapat nasa isang position lang. Kailangan nagle-level up tayo. I agree. Pero matatandaan mo pa ba yung unang event na parang malaking event na unang nag-host ka? Siguro yung pinakamalaking event yung may nag-concert. I forgot kung sino yung nag-concert. Pero sa school namin yon. And then the audience was actually 500 to 1,000 yung audience. So super dami. It was a huge crowd. Yes, huge crowd talaga siya kasi concert siya. So hindi ko siya ine-expect na ako yung magiging host doon. So ayun yung pinakamalaking event na pinag-hostan ko. Oh, pero so far, ano yung pinaka-memorable doon? Memorable, I think, mga weddings. Weddings. Kasi lahat ng weddings na hino-host ko was actually memorable. Kasi unang-una, ang dami kong natututunan in the future, like yung pag-share nila ng mga relationships nila, yung mga history ng relationships nila. So, ang dami kong natututunan sa bawat mga events na pinupuntahan ko. Oo, talaga. kumbaga, part ka ng naging journey nila, no? Yes, kumbaga, oo. And I'm so thankful sa lahat ng mga naging wedding na ako yung kinukuwang host. Wow. Pero, eto naman, no, paano mo naman naipasok yung pagiging isang vlogger? Ayun nga, like what I said kanina, yung pandemic time. Okay. No, kasi nung pandemic time tayo, nasa bahay lang tayo. Totoo. Oo, talagang. Pero ngayon ba ay nagva-vlog ka pa din? Social media influencer na lang. Pero sa vlogging, kasi when it comes to vlogging, ayun yung sa YouTube. Yes, Mostly YouTube yes. talaga. Like parang Yung may focus. weekly na Oo. kailangan i-upload. Yes. Oo. Pero ngayon, sa social media na lang, social media influencer na lang, sa mga reels, sa mga videos, and sa mga post na lang sa social media. Oo, especially sa mga events mo, no? Kasi Yes. isang magandang marketing tools talaga yun, di ba? Yung nakikita yung mga events. Totoo. And actually, ang sarap sa feeling na may mga taong sumusuporta sa'yo talaga. And ayun yung
talaga nagpupush sa akin para i-continue yung mga ginagawa ko sa life, yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Oo, yun yung pinaka-importante, yung support system talaga na meron tayo, no? Yes. Pero meron bang dumating sa point in life mo na parang ayoko nang mag-host, parang nakakapagod pala. Wala pa so far, wala pa. Pero yung, I think, kung meron man ako nasabing ganyan nung sa pagbablog ko, sa pagiging social media influencer ko, nung pumunta na sa point na may mga million views na ako. Kasi pag million na yung views mo sa social media, may mga bashers ka na din. Oh, yes. So hindi lang puro supporters, pero magkakaroon ka na ng bashers. Pag millions of views na yung nakukuha mo sa social media. Engagements, yeah. So and then nababasa ko yung mga comments, and then parang doon ako parang napanghihinaan ng loob. Pero naisip ko na gawing inspirasyon yung mga bashers also. And then, kinukontinue ko lang yung ginagawa ko. Kasi kahit bashers sila, ang dami nilang benefits na binibigay sa atin. Kahit ikaw, pag may bashers ka, Yes. ang laking benefits noon. Unang-una, kahit anong comment nila doon, dagdag yun sa monetization natin, sa views natin. Talagang nakakadagdag siya. And more importantly, engagement. Yes. And thankful pa rin ako sa kanila kasi nag-e-effort sila. 'Di ba? Ayan. May effort, Tama, oo, 'di ba? Totoo. Kasi parang kung hindi sila interesado, bakit parang pupunta ka pa sa profile namin at mag-iiwan ka ng mga comments, di ba? Kaya talagang nag-e-effort sila. So, yung mga bashers natin, mga supporters din natin yan, ng pailalim. Totoo. At kumbaga, may ganun. lihim na galit. Oo. Yeah. At inggit. Inggit, totoo. Yes. Anyway, sa pagiging event host ba, ano ang pinakapagsubok nung nagsisimula ka pa lang? Siguro, yung pagsubok ko sa pagiging event host is yung talagang mga part na magkakaroon ng mga technical problem. Oo. Kasi hindi mo masasabi yun eh. Like, may mga changes, yung mga ganon, yung on the spot na pagpapalit ng script, on the spot na mayroong technical problem. So, ang hirap ng mga ganong klase ng scenario. But you need to handle those things talaga in a professional way. Talagang kailangan magawan mo ng paraan, maitawid mo, kailangan maging successful. Kasi sa'yo nakasalalay yung bawat programa at yung event, di ba? I agree. At saka, di ba na-mention mo kanina, ang isa sa pinaka-favorite mong event ay yung kasal. Yes, Diba? yes, And yes, minsan, hindi naman yung bride and groom yung problema. Nakaka-experience ka ba na minsan yung mga family members pa yung problema? So far, wala pa naman, and lahat sila actually masaya naman sa service na Sa ginagawa. service, Oo. Actually, ang tataas din ng mga tip, kaya gusto ko yung mga wedding kasi imbis na ang dami nilang binibigay na tip, ang dami nilang lessons na binibigay din sa akin. Oh, that's good, no? Pero sa ngayon, di ba sabi mo, nag-stop ka na sa pagba-vlog? Yes. So, ang pinaka-focus mo na talaga ay mga events? Yes, hosting, ang focus ko ngayon so far is hosting, pagiging social media influencer, pagiging endorser, and pagiging radio host. Wow, in terms of endorsement, so ibig sabihin marami ka nang nakuhang mga endorsement nito. Yes. So Yeah. far, I think mga nasa 30 na yung mga endorsements brands natin. Wow, ano yung may pinakamalaking deal? I-share mo naman sa ating Yung mga pinakamalaking brands. yes. I think isa dyan ay Mr. Donut. Ayan, Wow! Mr. Donut. Oo, yes, And then, so far, ang marami ngayon puro mga, yung mga derma, yung mga, ayun. Clinic, oo, madami mga talaga clinic, yan. Oo, ayun, yes. so far. Mga And then aesthetic clinic. Yes, mostly nung mga dati, mga milk teas, and so on and so forth. So, madami din kahit papaano. Okay. Si Rodel ba ay mahal maningil sa mga events? Ang hirap na question yan. Malay mo, may mga nanonood sa atin, di ba? Na, pwede pala to. Actually, it depends sa events eh. Oo, lahat naman ng events talagang pinupuntahan ko, lahat inaano ko pag ini-invite ako. Pero siguro ang hosting lang na hindi ko talaga ina-attendan ay funeral. Oo, yes. Oo, kasi ayun ang pinaka-challenge sa akin. Siguro, yes. kailangan ko, kung ako talaga i-host sa funeral, kailangan mataas talaga. Kasi hindi ako para doon. Kasi yung energy ko, hindi pwede sa pang-funeral. Oo, Kasi tama. baka imbis na magluksa sila, mag-party sila sa energy Totoo. ko. So, kasi ganun yun eh. Kailangan naka-line up yung energy mo dun sa event na meron ka. So, for example, pupunta ka sa funeral, hosting ka, so kailangan talagang malungkot ka, nakikiramay ka You have din. to set the mood, di ba? Kung ano yung Kaso mood. ang problema nga sa akin, hindi Energetic. Ang mga bugera nga yung Oo. intro eh, di ba? Kaya talagang negative talaga dun sa ganon. Pero kung kaya naman nilang yung mataas na offer, sige, pagkakayanin natin. Oo, tama. At saka, alam nyo guys, yung talent, hindi tinatawaran yan. Oo, diba? totoo yan. Actually, Diba? ang daming ganyan. Yung ang taas-taas, yung
TF mo ang galing-galing sa pag-aano na Yes. pwede So, pa bababaan, ganyan. totoo. So kung gusto niyo ng mababang talent fee, it's either na iklian yung oras. Kasi nasa oras yun eh. Ako kasi pag sa mga hosting ko talagang oras talaga yung inaano ko. Like, for example, 3 hours. So, yung TF doon is pang 3 hours. So, Tama. ngayon, kung namamahalang ka doon sa price na yun na pang 3 hours, bababaan mo yung oras, hindi yung TF. Tama. Pero yung quality, di ba, nandoon pa Yun. rin. Oo, nandun Yes. pa rin yung quality ng service. I agree. Sa yan, Yes. sa iyong pagiging event host, minsan ba naka-encounter ka na client na gusto ng mas bonggang hosting pa? Kumbaga hindi na satisfied sa naging hosting stint mo. So far, wala. Wala pa naman ako Wala pa, na-encounter. okay. Lahat naman natutuwa sila sa ginagawa ko talaga. Kasi talagang, in-interview ko, like, gusto niyo ba ng masaya? Sobrang saya. Yung sinasabi ko talaga sa kanila, in a meeting pa lang na, anong prefer nyo? Formal ba? Ganito, ganyan. So, nakadepende din sa kanila yon. So, ganun din. Ganun Oh, talaga. I see. So, di ba bukod sa pagiging event host, ay isa ka ding radio host. Yes, Tama? yes. Oh, syempre, hindi naman tayo papayag na hindi tayo bigyan ng isang sample ng pagiging isang radio host ni isang Roden. Actually, yung pagiging radio host, para rin siyang hosting. Yes. Okay, so ibibigyan natin yan ng example. So, ito, ayan, kunyari, start na. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng tagapakinig natin sa 87.9 FM sa Radyo Binyan. At manood lang kayo at tumutok lang kayo at makinig lang kayo dahil hanggang mamaya ay puro saya at kulitan ang ating gagawin. Kaya naman tumutok lang at manood at sumuporta ngayong araw na ito dahil marami kayong matututunan para sa araw na ito. Wow naman! Napakagaling naman. Parang feeling ko, ano yung online verse ang aking pinakikinggan. Online verse. Ano? Pero wait a minute, bibitinin muna natin ang ating kwentuhan sa ating guest na si Roden. Yan ay sa pagbabalik ng iyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang Fun and Laugh with Ron! No, gonna be